Kinikilala ba natin ang kahalagahan ng templo na kung saan dito nananahan ang ating Panginoon? Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus Maria Jose. Ngayon ay araw ng Sabado. Nasa ika-9 na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, 2024. Ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 22. Dito, binigyang diin ni Jesus ang templo. Marami ang nag-iisip sa panahon niya na ang templo ay isang struktura. Ngunit ang gustong ipaabot ni Jesus na ang templo ay ang kanyang katawan mismo. Gaya natin, ang ating katawan ay naging templo ng Diyos. Bakit? Dahil dito nananahan ang Panginoon sa atin. Tayo ay nilikha na kagaya niya. Imago Dei. We are created in the image and likeness of the Father. Kaya siguro mas magandang tanungin natin ang ating sarili. Iniingatan ba natin ang ating katawan? Hindi inaabusuhan ba natin ito? Alam ba natin na ang ating katawan ay templo ng Panginoon? Kaya siguro mas magandang alagaan din natin ang ating katawan. Huwag nating abusuhan. Matulog tayo ng maaga. Huwag tayong magpuyat. Huwag tayong magpakalasing ng todo-todo. Huwag tayong magpagawa ng kung ano-ano pang mga art sa ating katawan. Bato-bato sa langit, minsan ang dami-dami pa nating mga hikaw. Ilang hikaw sa tainga, may sa ilong, may sa bibig, kung saan-saan na lang. Nirerespeto, ginagalang naman natin yung art na yan. Dahil yan ay naging ekspresyon din ng kalayaan, ng espiritualidad ng isang tao. Pero sana, wag lang sumubra. Kasi kung subra, ay hindi maganda. Kung kinikilala natin ang ating katawan na templo, na kung saan ang Panginoon ay nananahan dito, maging instrumentos nawa tayo ng buhay na presensya ng Diyos sa bawat isa. Ang ating mga kilos, ang ating mga galaw, ay magbigay ng inspirasyon, pag-asa, buhay at liwanag sa ating kapwa. Magsikap tayo na ang templong ito na kung saan ang ating katawan ay nananahan si Kristo ay lumiwanag kung saan man tayo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pananahan sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat at maipahayag ka lagi ng may buong pagmamahal. Amen.